What's up mga rockstars? Woo! Schizo here. Tara, kwentuhan na tayo. Umpisa natin pag-usapan si Francis Magalona, si Francis M. Una ako naging fan ni Francis M nung mga early 80s pa. Meron siyang dance crew nun, yung Eclipse. Bali, nagbe-breakdance sila, nag-pop and lock, strut, nagaganon. Mahilig ako sa ganon. So, naging fan ako niya noon. Tapos, nire-record ko pa nga yung mga guesting niya sa TV na magsasayaw siya. Meron pa akong recording nung, parang special ata ni ni Lot Lot de Leon. Nagsayaw siya doon. Tapos yun, di ba, hanggang sa lumabas siya sa Bagets. Tapos, later on, siya yung nag-rap. Tapos si Willie Revillame yung nagda-drums dun sa Loveliness. Yan, hanggang sa doon ako nag-start na maging fan niya. Tapos nung lumitaw na yung mga kababayan, yung first album niya, napakinggan ko rin yun. So, naging fan na rin ako yun. Tapos, bali, first time namin siyang nakilala nung 1998. Exactly, June 13, 1988. Kasi nagkaroon dito ng show yung basta yung mga cast ng SOP, sobrang okay pare. Tapos kasama siya dun eh. Parang ito yung show niya eh. Title nun is Ang Galing ng Pilipino. Tapos ginanap yun sa Knott's Berry Farm dito sa Anaheim, California, sa Orange County. So, bali ang nangyari noon, paano nga ba namin nakilala siya? Yung nung andun kami, siyempre nagpunta lang kami doon para manood lang ng show. Para siyempre, mapanood si Francis M. Saka yung mga ibang artista na rin. So yun, nanonood lang kami, nag-perform si Francis mga 3 songs, 4 songs. Meron akong video recording nun eh, in-upload ko sa YouTube channel ko eh. Pero na-delete yun eh. Pero i-re-upload ko ulit sa bagong version. Eksakto andun din si Oli. Si Oli is pinsan ni Raymond Marasigan ng Eraserheads. So andun siya, magkakilala kami noon. Nagkita-kita kami doon sa show. Tapos yun pala, parang may padala si Raymond para doon sa pinsan niya na si Francis M. ata may dala or kailangan niya ma-meet si Francis M. Kasi yun yung parang instruction sa kanya na i-meet mo si Francis. Ang problema, hindi naman kami guest dun sa show, hindi kami VIP, hindi naman kami part ng production. So, ang ginawa na lang namin, inabangan, nung tapos na yung show, nung lumalabas, bumababa na sila sa stage, sinundan namin sila hanggang pumunta doon sa parang pinaka-holding area. Siyempre, may mga security doon. So, bago sila dumating sa holding area, parang sinalubong na ni Oli sa kanang utol ko, si Haro, si Francis, parang nagpakilala sila, tapos inaya sila doon sa loob. Ako hindi na ako nakasama, sa labas lang ako. So, silang dalawa, nakapunta sila ng backstage doon sa holding area. And then, nung gabi na, pagkatapos na nung show, bali, nag-hangout kami doon sa hotel nila. Nakakatuwa eh, kasi ando kami sa kwarto, tapos, andun sila Ogie Diaz, sila Ai de las Alas, Francis M. Yun, kukwentuhan sila, tsaka yung mga ibang mga friends nila, tapos andun kami. Tapos, tatandaan ko pa, andun pa nga yung Angenman, si Ryan Angenman na ata yun. Pero dati bata pa lang siya nung parang 17 years old lang siya nun eh. Andun din siya, parang andun lang siya sa sulok ng kwarto. Tapos, may time na, nakakatuwa, may time na yung tinawagan ata
ni Ogie si sino ba to? Si yung crush ko dati, si ano? Sino to singer na to? Si ano? Bina Morales yun. Si Bina Morales, sabi ko nga, ayain mo pumunta dito. Tapos yun, nag-usap sila pero ano, nag-empake ng gamit kasi alis na sila the next day eh. So, sabi nga ni Ogie, pare sensya ka na, busy daw siya. Wala yun lang, nakakatuwa. Tapos yun, so nun, hangout kami doon, tapos picture. Ayun. So, pagkatapos ng gabing yon, I think the next day, uwi na dapat yung mga artista. So, check out na sila doon sa hotel na yon. Pero sila Francis, saka yung wife niya, si Pia, parang kailangan pa nila mag-stay ata ng mga 3 days sa US or 4 days. Basta, hindi pa sila uwi kagad. So, nangyari nun, nag-offer yung utol ko na mag-stay sa bahay instead na mag-hotel sila. So, yun, nag-stay sila ng mga at least 2 days ata yun. 2 days. Tapos, yun, so nag-stay sila dyan sa isang kwarto namin. Tapos, may time na yung utol ko, si Haro, sinamahan din sila sa mga beach. Tapos nag-shoot sila ng mga footage sa beach na ginamit nila doon sa music video ng A Whole Lotta Lovin'. So may mga clips doon na kuha sa beach, sa mga beach sa California. Ayun. So yung I think yung the night before na yon, yung sa hotel, doon ko ata nakuha yung first ever autograph ko from Francis M. Bali pinapirmahan ko tong parang program nung show. Ito. Yan. So, siguro yan yung first ever autograph ko ni Francis M. Yan. Nung ano yan? June 13, 1998. Yan ang nakasulat to. To live on. Peace. Francis M. Yun. Tapos, yung nag-hangout nung nagstay sila dito sa bahay. May time na kami, parang nag-party, barbecue. So, may mga ibang tropa na tumambay. Tapos, meron ding time na ewan ko kung saan kami galing ng prestasin. Siguro pinasyal namin si Francis noon, tapos dumaan pa kami sa trabaho nung kaibigan ko, si Bong. Wala, tumambay lang sandali doon, tapos eventually umuwi din. So, around that time na nagstay sila doon sa bahay, may mga items na ako na napa-autograph sa kanya. Eto, pakita ko. Yung ibang tapes, yan, napapirbahan ko na to. Yo Cassette, yung first album. Yan, To Live On, Peace. Tapos, ito, yung meron akong yan. Ano man nakasulat dito? To live on, meron ka ba? Ayan to live on, meron ka ba? Ano kaya yun? Ito, tapos, ito, Freeman. Yung Freeman cassette. Nakasulat stay free. Yo, live on, stay free. Ayan. Tapos, etong greatest hits. Pinirmahan din niya. Ayan, walang dedication dyan. Baka naman, baka trip niyong bilihin. Kaso madugo presyo, Tapos,
Eto, around that time, ito yung bago niya eh. The Adventures of Mr. Cool. Yan. Wala dedication. Pwedeng ibenta. Tapos, eto. Yung happy battle ko. Yup. Ano ba nakasulat dito? Levan, be happy. Yeah. Meron din pala akong napapirma na happy battle na cassette. Pero may bumili na nung nakaraan yun eh. Tapos ito, napapirmahan ko rin to. Ito, naku po. 18 by 24 promo poster ng Happy Battle. Putek. Ang dami nag-aabang nito kung kailan ko ibebenta. Malapit na, soon. Soon. Unahan na lang, no? O pataasan ng bid. Ano ba, pataasan ng bid, no? Tingnan natin to. Yun, no? Ayan, no? Yun, no? Ganda, no? Nakasulat, Yo, Levan, it's all good in the hood. Francis M, yo. Check it out. So, yun. Yan yung mga around na nagstay siya dito sa bahay. Tapos, siguro, after nilang umalis siguro after ng 2 days, eventually umalis, siyempre umuwi sila ng Pilipinas. Tapos mga after ilang days, nag-email si Francis M do sa kaibigan namin, kay Edwin. Tapos siyempre, kasama kami sa mga shout out. Ito yung printout. Pinrint ko yun eh. Pero siyempre yung actual email, 1998 pa yun, wala na yun. Pero na-print out ko siya. Ito. Lapit natin. Francis M at skynet.net. Yan. Ay, nakasabi dito, Edwin, hey dude, what's up? We arrived kanina mga 4 p.m. There were so many people at the airport, Talagang konyo, Tapos I'm unpacking right now. Wala na. Blah, blah, blah. I had fun time there with all of you guys. Haro, Levan, Jay, and the rest of the Happy Box crew. Yeah. What? Okay. So, yun, nag-email siya. Tapos, syempre, hindi naman na namin siya nakita na noon dahil, syempre, andito kami. Pero utol ko, si Haro, may time na nung 90s, after ata noon, umuwi siya ng Pilipinas, nakahangout niya si Kiko. Kasi may mga video sila noon na parang nagpunta pa sila sa Balate o basta yung mga tamang mga coffee shop, mga bar. Yun. Tapos, mga 19, hindi naman 19, ng mga 2000 na, nagplano pa nga kami ng gagawa kami tour dapat ng Eraserhead saka ni Francis M. Pero hindi natuloy. Natuloy lang, Eraserheads lang. Pero nung mga 2003, nagkaroon kami ng tour, yung The Unstrung Heroes Tour. Ellie Buendia and Francis M. Siyempre, tamang tipid mode kami noon. Hindi naman namin kaya magdala ng maraming entourage noon. So parang nangyari na lang, kumuha na lang dito ng local bands, local musicians, tapos pinractice yung mga ilang kanta ni Francis M. Tapos, syempre yung practice noon, studio versions. Diba? Pero pagdating ni Francis M dito, kailangan nilang mag-rehearse kahit paano para, kumbaga, syempre baka
ibang version pagka sa live eh. So nag-rehearse sila dito sa bahay, tapos mga ano yun, July 16, nag-rehearse sila. Tapos, ayun, 2003 yun July 16, 2003. Nasa ano rin yun, nasa YouTube din yun, in-upload ko rin yung rehearsal na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shows. Bali, kasama si ano doon Glenn Jacinto Tapos, yan, nag-show sila sa, July, nag-show sila sa Chicago, Detroit, pero yun nga, hindi naman masyadong tinao yun. Wala atang tao nun Tapos, sa New Jersey, tapos siyempre sa LA, sa Palo Alto, sa may Bay Area, saka sa San Diego. Yung maganda yung sa Long Beach kasi sa Long Beach yun yung after ng show nag-freestyle si Francis M kasama niya yung mga master plan. In-upload ko rin sa ano yun, YouTube dati yun. Andun pa yun. Galing ng footage na yun. During ng tour na yun, doon naman ako nakapagpapirma ng iba pang items ko. Tulad nito. Yun. Yung original pressing ng Francis M na album. Bali, ano to regalo ng barkada ko si Eric Delena. What's up, Crick Rack? Ayan, regalo niya sa akin to. Tapos, nung 2003, napapirbahan ko to kay Kiko. Ayan ako. Yeah. Tuntua nga siya niya, nakita niya Sabi niya, oh, plaka yan Umaandar pa ba? Oo naman. Old school number 1, sabi niya. Yeah. Tapos, napapirmahan ko rin itong meron akong cassette ng Yo. Ito yan tapos ito, yung Freeman 2. Yan. Ano ba nakasulat dito? To live on, freedom. Freedom is the best. Yan. Tapos, ito siguro yung isa sa mga pinaka-favorite kong autograph niya. Etong issue number 8 ng Pulp, September 2000. Yung hip-hop issue nila. Yan. Yan isa sa mga favorite kong autograph items. Yo, live on, hip-hop, and you don't stop. Peace. Yan. Tapos nung dumating pala sila nung July 2003, meron siyang binigay sa akin. Binigyan niya ako ng pasalubong. Yep, eto. Ay, baligtad. Yan. Binigyan niya ako niyan. DVD-R Freeman Pictures 2003. Ano siya bali? Parang yan yung time na nahilig siyang nag-e-edit ng mga video sa Mac. Ano to? Ang laman nito, parang may ginawa siyang home video ni Elmo yung anak niya. Tapos parang naka-Superman. Ewan ko basta in-edit niya naka-Superman. Tapos meron ding video dito ng yung collab nila with Death Threat and Ellie Buendia, yung Private Dayan. Andito rin yun. Saka may isa pang video, nakalimutan ko na kung anong video yun. Basta yun ang laman nito. Yun, pasalubong. Yun, kaya nung parang pinaka last day na nila dito, mga August 10, August 11. So parang last picture ko with him, yung may picture kami, cellphone picture lang na nasa airport kami sa LAX, sa Los Angeles Airport. Bali kami tatlo ni Ellie Buendia, ni Francis, saka ako. Ganda puro mga pogi yung kasama ko Ayun, yun na yung huling picture with Kiko. Kaya nakakalungkot. Siyempre nawala na siya, nakakalungkot din. Yun lang. Kahit sabihin mong hindi kami talaga
naging close. Yun, pag dito lang kami talaga nagkaka-hangout, siyempre nakakalungkot pa rin. Ayan. Ito, meron ako dito poster eh. Hindi ko na matandaan kung kanino galing to eh. I think bigay ng kaibigan ko to eh. Pero ano to, tingnan mo to kahit lukot-lukot na to, ang hirap hanapin nito siguro. Tingnan natin, buksan natin. Ano to eh, I would say, ano siya, 18 by 24. Tingnan mo lukot-lukot na siya. Mga kababayan, MTV, manood, makinig, makialam. Make sure your voice is heard. Parang promo ata ng sa TV show niya yan, or kasi diba may TV show dati. Siguro parang promo na parang sa botohan. 1998 to. 1998 siya. Yun, so yun lang muna makukwento ko, yun lang share ko. Sa susunod na video, siguro Eraserheads, Eli Buendia, Dong Abay, River Maya. Let me know, yo. Diba? So, shout out kay kay homegirl Jane. Clothing line niya to Optimistic sa Cebu. So, check out nyo. Lagay ko yung Facebook link sa description. So, yun lang. YouTube videos courtesy of, ewan kung kanino yan. Kaninong playlist yan. Play ko lang Ayun. Sige. Later.